Magandang araw sa ating lahat, sa mga subscriber ko, mga bagong nag-subscribe, magandang araw at saka maraming salamat din sa inyong pagsubaybay. Nandito tayo ulit sa ating bukid upang mag-update. No? Kung makikita nyo mga kapwa magsasaka, yung ating mga itinanim na mga niyog ay malaki na. No? Simula nung pinakita ko ito noong 2021 pala. Yung iba dyan ay nag-uumpisa ng magbunga. So parang kailan lang ano, di natin talagang iniantay, kundi kinabayaan lang yung panahon at ngayon ay meron lang nag-uumpisang magbunga. Pero dahil din natin na asikaso ng maayos, hanggang ngayon ay nagtatanim pa rin tayo sa ibang area dito sa bukid na to. So ayan yung aking anak, aking bunso at ang anak ng aking kaibigan. No? Mayroon na tayong bahay kubo dito. Yung bahay kubo kong nagawa ay maliit. Bahay kubo nga, kaya lang medyo mainit dahil yero yung aking ginamit pang atip. So, ang ano pala dito dapat ay yung nipa. So, para malamig. Murag kurik ang rong. Meron tayong dalang mga similya na pangtanim dito, dagdag tanim. No? So, mahirap tayo sa paghanap ng mga pang-tanim natin dito ng niyog kasi malayo sa malayo sa kalsada at saka bihira din tayong makakuha ng mga niyog dito kaya pahirapan. Buti na lang meron tayong kaibigan na nagbigay, no? At saka pinahakot ko papunta dito sa bukid natin. Nagbayad pa ako ng 600 na labor. Pasalamat na rin at tinulungan ako. So, yung tubig natin ngayon, medyo pumalpak. No? Walang pagas ng tubig. Sayang yung ginastos natin. Ang tubig. Di man tayo binigyan ng tubig yung nandito tayo. So, yung ibang ano natin, similya ng niyog ay nasira. So, sana maka-recover pa. At saka sana magiging tag-ulan na kasi sayang yung pangapalalim. Madagdagan lang sana yung ano natin dito, yung ating tinanim ng niyog. Libur lang. Yan, yung iba nasira, yung iba. So, tiyaga lang, tiyaga. No? Ngayong nakikita ko na yung mga nauna kong tinanim ay nagbubunga na. So, lalo akong ginanahan. So, parang kailan lang kasi nung sinimulan kong itanim sila. Ngayon, may nakikita na akong mga maliliit na bunga ng niyog kaya ganado ako magtanim ulit. So 14 hectares itong kabuuan ng area natin. Sisikapin kong mapuno siya ng niyog this year or next year. Actually, ang target ko sana last year lang yung target ko na mapuno ko siya. Kaya lang di ko nagawa dahil nga sa pahirapan ng paghanap ng similya. Meron akong nakausap na mapagbilhan ng similya kaso pakiramdam ko parang parang masyadong mahal yung binta niya sa akin kaya umatras ako. So, sinikap kong maghanap kahit saan basta wag naman yung
wag naman yung sobrang mahal ng presyo. Kasi di naman to dwarf yung mga itinanim ko. Lang to yung mga native na lahi. Yung tiga 100 years, no? Mapapakinabangan. Yung dwarf kasi maganda lang siya sa sa umpisa. 10 years, no? From 5 years o 10 years. Paglagpas niyan, marami pa rin bunga, kaya lang parang mga santol na kalaki o yung pumilo. So hanggang sa mag 20 years, wala na ang bungang mga yan. Mamamatay na yan. So tanim ka na naman ulit. No? So pinili ko itanim yung itong mga native na lahi lang para kahit 100 years pa siguro ay mapapagkinabangan pa. At saka kung sakaling hindi naman siya mapakinabangan yung bunga, yung puno niya ay pwede mo pa rin ibenta. So, at saka mga kaapu-apuhan natin ay mapapakinabangan pa nila. Kaya pinili kong itong mga native na variety ang tinanim dito sa bukid natin. Nakabili pala tayo ng kabayo last month para sana pang tulong kapag meron tayong dadalhing mabibigat dito. Kaso di inalagaan ng maayos nung ating kaibigan, namatay. No? Na-trap ng kanyang tali, namatay. Yun, kinatay. Kaya sayang. Ngayon, wala tayong kabayo ulit. So kung meron tayong iaakyat dito ng mga gamit dito sa bukid, tao ulit ang magkakarga. So, magastos kasi kailangan natin magbayad. Napakainit. Sobrang mainit dito sa bukid. Sana umulan na. Dagdagan pa nung kubo natin na yero ang atid. So doble init. Kaya gusto kong palitan ng lipa kapag nakaluwag-luwag ako ng konti. Para malamig talaga siya, at saka gusto ko lakihan. Walang problema dito sa kahoy. Marami tayong kahoy dito pang gawa ng building. So, sikapin natin na magiging komportable ang ating pamamalagi dito. So, sa ngayon, although every weekend lang tayong makakaakyat, minsan nga di pa tayo makaakyat ng weekend kasi dahil meron tayong trabaho pa. No? Pero ang schedule natin is weekend lang talaga minsan kasi meron tayong ibang ginagawa. Hopefully, pagdating ng panahon kapag tayo retired, so 100% na tayong makafocus dito sa bukid. Kaya ang goal ko, ang target ko ay this year or hanggang next year ay mapuno ko na to ng niyog, itong 14 hectares na to. So, ang ginagawa ko, para di masyadong magastos, pinapapasukan ko ng mga taong gustong magtanim, mag-araro. Di ako manghihingi ng parte sa kanilang harvest. Ang sa akin lang ay magiging malinis at magtatanim ako. Yun lang yung sa akin. Ito, may mga tinanim din tayong durian dito. Mga 10 puno ng durian. Meron tayong namatay pala na isa kasi dahil nga sa tag-init na nawala pa yung tubig, hindi man lang biniligan ng ating kaibigan. So 10 durian, meron din tayong 6 na rambutan dito, 6 na puno. 6 na puno din na lansones, 2 puno ng mangustin, 3 puno ng Taiwan na langka, mayroong kalamansi, at saka mayroon ding 2 puno sana ng dyan yung tinanim yung 2 puno ng laurel.
Kaya lang, di ko alam bakit namatay yung isang puno. Malaki na sana. Palagay ko parang na-sprayhan ata nung nag-i-spray dito sa mga damo. Namatay. Sayang. Pabalik-balik tayo ng pagtanim tapos namamatay. Kaya minsan nakakagalit na pinaghirapan natin, ginastusan, tapos biglang mamamatay. So, marami na tayong naitanim na niyog dito sana kung naasikaso lang sana. Baka nasa mga mahigit 1,000 na puno na. No? Kaya lang, mahigit sa kalahati yung namatay dahil hindi natin naasikaso. So, ngayon, balik tayo dahil nandito tayo naman na nag-base sa trabaho natin, medyo malapit-lapit, kaya sikapin nating maasikaso ito para hindi na tayo pabalik-balik sa pagtatanim. Yan, may mga puno din ng saging dyan, marami na din, pero di tayo nakikialam sa mga saging kasi usapan namin nung nagtatrabaho dito, kanya yung saging. Kanya yun. Nagtanim siya, kanya yung saging. Pero pag nagtanim siya ng mga magiging kahoy, prutas, hindi na sa kanya yun, magiging akin yun. Yan namang mga puno ng saging, kapag umalis na siya, or gagamitin ko na yung buong area, ay wala akong pananagutan sa kanya at saka hindi rin niya madadala. Bala ko kasi pagka dito na tayo full 100% na maninirahan ay mag-alaga tayo dito ng maraming kambing. So, kasi malayo ito sa komunidad, so walang istorbo dito. Kaya habang hindi pa natin magawa yon sa ngayon, ay focus lang muna ako sa pagtatanim. So ito, yung rambutan. So, naninilaw yung dahon dahil mainit. Sobrang init. So, baka ngayong hapon medyo nangungulimlim yung kalangitan, baka uulan. Sana. Saka kailangan nating patabasan na itong area natin para actually tinabasan ko itong yung paligid ng puno lang muna kasi hindi natin kaya yung buong area. So, but sikapin nating makapagpatabas tayo sa buong area para malinis. So, ito palagay ko parang pandan na, hindi, yung buko pandan na yung itanamin ko dyan yung sa, yun yung paminta, laurel, no? Laurel na parang paminta. Nandun naman lang isa, namatay. Na palagay, ito yun, namatay, na tingin ko parang na-istrihan ata ng kaibigan natin. No? Hindi binantayan ng maayos. Sayang. Yun, mga namamatay na damo dyan ay dahil sa spray, herbicide na medisina. Kaya lang medyo matapang yung mga damo dito, kaya kunti lang yung namamatay. Kaya kailangan nating patabasan. So, ito naman na yung kubo natin. Meron tayong CR napagawa, kaya lang nawawala naman na yung tubig. Gumastos tayo ng pagkalaki-laki, tapos di man nami-maintain ng mga nagtatrabaho dito. Sila naman samantala sila naman sana yung
pinakaunang makikinabang, araw-araw sila nandito, samantalang tayo every weekend lang, minsan nga di pa tayo makakaakyat, isang buwan di tayo makakaakyat dahil busy tayo. Dapat ano na, sila na sana yung nagmi-maintain kasi wala din silang iinumin kapag di nila inaayos yung tubig. So, ngayong nandito tayo na nakapagtanim tayo ng 7 puno ng niyog. So, hindi natin kayang magtanim maghapon dahil di kaya ng katawan. Ang pangalawa, medyo makulimlim yung kalangitan, baka ulan. Aabutin tayo ng baha doon sa dadaanan natin, di tayo makatawid. Katulad nung January, umakyat ako dito, umulan, so di kami nakatawid ng aking anak. No? Naka-uwi kami sa bahay, 1:00 na ng madaling araw, samantalang inabutan kami ng baha ng 5:00 ng hapon pa lamang. So, kaya anyway, kahit konti lang yung maitanim natin, ang importante ay meron tayong naitanim, no, itong pag-akyat na to. So, tiyaga lang, sipag at tiyaga. Okay? So, ganun lang talaga. Sabi, ang init. Buti na lang at sanay tayo sa papawis. No? Mahilig tayo sa exercise. Kaya tinitiis natin yung kaya nating tiisin yung init ng araw, init ng hangin. So, dito tayo sa baba. Kasi medyo bakante pa dito. Actually, itong area na to, ano pa 2023, natanaman na natin ito ng mga 100 mahigit Kaya lang, di natin naasikaso. Doon tayo sa malayo, nagtatrabaho noon. Kaya wala. Pagka tag-init, yung mga tao nanununog ng kanilang mga lupain, mga damo. Tapos yung kalayo, yung apoy, ay dumidiretso. Ayan, nadadama yung mga tanim natin. Pati dyan sa kabila, yung ating kaibigang nagtatrabaho dito ay ano na din siya. Meron na rin siyang mga na-prepare na mga area dyan para pagtaniman ulit niya ng mais. No? Yun kasi yung mga ginagawa niya dito, magtanim ng mais, mga gulay. Akin naman, pagka meron na siyang malinis na area, magtatanim din ako ng niyog. So ngayon, dahil itong dati niyang area na pinagtaniman ay malalaki na yung niyog, kaya iniwan niya na. So lipat na siya sa ibang area. Kaya ako na ngayon ang mag-maintain, na maglinis nito. Kasi lumipat na siya.
Wala tayong problema sa mga kahoy dito kapag gusto nating magpatayo ng building, no, para sa mga hayop or gusto mong magtayo ng mas malaking bahay kubo dito. So marami tayong ano dito, puno ng Javelina, mahogany, mayroong mga bamboo, no. Marami, kahit mga kahoy ng forest, meron pa dito mga ilan-ilan. So, ano na, mag alauna na ng tanghali. So, tingin ko, ano, mga kapwa ko magsasaka na umulan na rin dito siguro ng mga ilang araw siguro kasi basa ang lupa ngayon eh. Medyo malambot siyang hukayin eh. Di katulad nung February, nandito ako, matigas. No? Matigas yung lupa hukayin nung nagtanim tayo ng mga durian at ibang prutas. Ngayon, medyo malambot siya. So, tingin ko, baka umulan na rin dito siguro ng mangilan-ngilan siguro ng araw. Sana, ano, uulan. Pero tingin ko parang uulan ngayon. Kaya bilisan natin makatanim ng kahit ilang piraso ng niyog para makababa na tayo. Kasi, yun nga, baka abutan tayo ng baha doon sa baba. Hindi tayo makatawid. Ay, nako. Init talaga, init, mainit. Wala pang tubig. Kung naasikaso natin to, baka ngayon nag-harvest na tayo ng niyog. Dati kasi ang tinanim ko dito is yung rubber. Sa kabila, yung banda dyan, yung mga ano. Actually, ngayon may rubber dyan. No, nung 2022, ano natin yan, tawag to, yung merong nilagyan natin ng tao na para magkuha ng katas ng rubber. 2 taon siguro, kaya lang sa 2 taon na yan, 2 beses lang tayong nabigyan ng parte. Kaya pinahinto ko kasi malabo. Hanggang ngayon, wala nang nagtatrabaho sa rubber. So sabi ko, bayaan na lang yan. Pagka tayo'y 100% lang titira dito, ako na lang ang dahan-dahan na magkuha ng kanyang mga
dagta. No? Para tayo na mismo ang kukuha. Madali lang naman yan. No? Kaya natin yan. Wala naman tayong ibang gagawin pagdating ng panahon kapag ka-retired na tayo. So, kaya natin yan. So, nakapito tayo. Pitong niyog ang ating naitanim ngayon. So, pwede na tayong bumaba kahit papano, hindi lugi yung pag-akyat natin. Sana sa next Saturday ay makakapag-tanim tayo ulit. Yan. Ito. So, sana uulan mamaya. Dahil kung mayroon sanang tubig ay nadiligan natin ito. Kaya lang walang tubig. Sana uulan mamayang gabi. Para talagang mabuhay siya. Ito malawak pa. Ito rin natin hanggang sa baba. Dati nataniman na natin to, kaya lang yun nga, di man natin naapikaso. Buti na lang yung lupa ngayon ay medyo malambot. Mabuhay siguro. Yan. So, ganun lang magtanim ng niyog dito. Kasi hindi naman pwedeng ibaon mo talaga siya ng todo kasi masisira din yung niyog. Kaya ganyan lang siya. Hanggang baba pa to. So bala kong magpatabas ng
dyan sa baba, papunta doon sa kabila para tayo, makapagtanim tayo ng nyug. Sana makahanap pa tayo ulit ng similya. Yan. Inuna natin yung medyo may pag-asang buhay. Kasi yung iba, apiki. Palpak yung ibang dinala na similya. So, yan. Hanggang doon, yung atin pa yan. Wala pang tanim. Dito lang sa harapan ang may mga niyog na. Yung dito sa ito yung mga ito yung bunso ko. Natutulog na sila dalawa ng anak ng kaibigan natin. Natulog na. Gisingin natin dahil uulan na, bababa na tayo. Yan, buhay bukid. Walang tubig, walang hugas ang mga pinggan. So, ito yung area natin sa kabila. So, dati, dito nakaposisyon ng kubo natin. Parang maganda dito, lagyan ng kubo ulit palawak tong patag niya. Pwede, no? Pwede tayo dito. Dito magkubo. So, may mga may mga mais ng itinanim dito yung ating kaibigan. So, hanggang dito na lang mga kapwa ko magsasaka. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Maraming salamat sa inyong panunood, pagsuporta at mabuhay tayong lahat. Grabe ka kapoy, init kaayo. Kaning kamot sa pobre.